Sa nakaraan ay nahinto ang paglalaban ng ating bida at ni Gemgang Jomaden, dahil sa pagdating ni Hwasan Sunyep Legit Cheong ay agad na nag-iba ang ihip ng hangin sa arena, habang si Inspector Taeyang naman na nabigla sa pagdating ni Legit Cheong nang may nakakatakot na hitsura dahil sa balot ito ng dugo, at mukhang kakagaling lang sa isang madugong labanan. Habang ang mga manunood naman ay gulat na gulat sa pagdating nito na may takot pa sa kanilang mga mukha at napasabi na lang sila habang pinagpapawisan na si Hwasan Sunyep ay dumating na, at nagtanong naman ang isa na kung ang babaeng yan ba ay si Legit Cheong. Na imbis na masiyahan sila sa pagdating ni Legit Cheong ay mas lalong natakot pa ang mga manunood dahil sa hitsura nito. Habang si Maden naman ay sinabihan ng ating bida na maswerte ka ngayon. Ngunit binalaan lang siya ng ating bida na ikaw ay hindi mapapabuti kung ipagpapatuloy mo pa ang laban kay Hwasan Sunyep, at dugtong pa ng ating bida na kung sabagay wala na akong pakialam kung may mangyari sa'yo. Na agad naman napalingon si Maden kay Kang Chian at sabay niyang tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, at sa kanyang tanong ay hindi man lang siya nakakuha ng sagot, habang patuloy lang sa paglalakad si Kang Chian. Sa kabila naman ay makikita natin si Legit Cheong na agad nilapitan ng tagabantay at tinatanong niya si Legit Cheong na kung ang mga nasa damit ba nito at mukha ay mga dugo. At dugtong pa niya sabay tanong na kung ayos lang ba ito. At sumagot naman si Hwasan Sunyep Legit Cheong na ayos lang ako. At itong mga dugo na nasa damit ko ay hindi ito sakin, at dugtong pa niya na may mga hamarang lang na mga bandido habang papunta ako dito kaya nahuli ako ng dating. Habang ang bantay naman ay nagtatakang nagtanong na kung talaga bang bandido ang nakalaban nito. At sumagot naman si Hwasan Sunyep Legit Cheong na oo, at ang taong yun ay may pangalang Sulyung Han. At nabigla naman si Maden sa kanyang narinig mula kay Legit Cheong. Habang ang mga manunood naman na hindi makapaniwala na pinatay ni Legit Cheong si Sulyung Han, at dugtong pa ng isa na kung ang master ba ng Jianggang Waterway na si Sulyung Han. Habang si Inspector Taeyang naman ay sinasabi nito na si Sulyung Han ay isang walang awang bandido, ngunit ang mga kakayahan nito ay sinasabing kahanga-hanga, at sapat upang makakuha ng atensyon ng mga masters. Habang ang ating bida naman na narinig ang mga sinabi ni Inspector Taeyang, ay pilosopong sinabi ng ating bida na, hindi kita tinatanong at hindi rin ako interesado. Na agad namang ikinainis ni Inspector Taeyang, habang sinasabi niya sa ating bida na ikaw ay kulang sa maayos na kaalaman sa pag-uugali. At walang respeto sa akin bilang master mo, habang ang mga manunood naman ay naghihiyawan dahil sa nagsisimula na ang labanan ni Maden at Legit Cheong. Na makikita natin ang dalawa na naghahanda sa kanilang sagupaan. Habang si Maden naman ay iniisip na si Legit Cheong ay talagang mahuhulog sa kanyang mga kamay. At dugtong pa niya na napaka-desperado naman ng kanilang sekta upang isugal ang hinaharap ng basta-basta sa babaeng ito. At kung hindi ako nagkakamali, ay nagustuhan lamang ito at nakakuha ng atensyon dahil sa may magandang mukha nito, ngunit iyan ay isang magandang bulaklak lamang na madaling malanta, at ngayon na ang araw na ito, sa mga kamay ni Gemgang Jomaden, sabay ngiti ng masama, kasing sama ng mukha ni Manhwa Lovers, Animal. Habang makikita natin si Maden na hinahamon si Legit Cheong na maunang umatake. Na agad naman naghanda ang binibini upang mag-perform ng malakas na teknik, na makikita natin ang Plum Blossom Sword Technique na penerform ni Legit Cheong, na habang gumagalaw sa itaas na parang sumasayaw habang iwinawasiwas ang kanyang espada ay may mga piraso ng mga bulaklak na lumilitaw na parang may namumukadkad sa gitna ng araw. At makikita natin si Inspector Taeyang na gulat sa kanyang nakikita, habang napapasabi na lang siya na ito ang pang-24 na galaw ng Plum Blossom Technique. At dugtong pa niya habang pinapaliwanag sa ating bida na sa bawat kick, ay namumulaklak ito tulad ng plum blossom. Ngunit agad naman siyang napahinto dahil sinabi ng ating bida na alam ko na yan master ng mas mahigit. At makikita natin si Legit Cheong na tapos na sa kanyang ginawa at handa ng umatake. Habang ang mga manunood naman ay tulala na lang at walang nasabi. Ngunit agad namang may humati sa bulaklak na lumalabas sa Plum Blossom Technique, na agad naman nagpabigla kay Legit Cheong.
Na makikita natin ang pagsulpot na lang ng biglaan ni Madden sa kanyang harapan. At mabilis na umatake, habang nasangga naman ni Legit Cheong ng kanyang espada ang matatalim nitong mga kuko. At makikita natin ang mga pinakawalang mabibilis na atake ni Madden, habang si Legit Cheong naman ay halatang nahihirapan sa pagsalag sa lahat ng mga atake. At makikita natin na hindi talaga biro ang lakas ni Madden dahil sa nagawa nitong mapa-atres ang binibini ngunit nasisalag lang niya ang lahat ng ito habang sa pagtatama ng kanilang mga sandata ay nagkakaroon pa ito ng mga maliliit na pagsabog. At makikita natin sa mukha ni Hwasan Sunyep Legit Cheong na talagang nahihirapan siyang makagawa ng counter-attack kay Madden, dahil sa pagdepensa pa lang ay halatang hirap na siya, habang ang mga manunood naman ay napahanga sa pinapakita ni Madden, at sinasabi pa ng mga ito na si Hwasan Sunyep ay napilitang mapa-atres sa lakas ni Madden. At makikita natin ang mukhang dagan na si Madden habang pulang-pula ang mga mata nito. Ito lang ata yung daga na nagdadrugs, sumbong nyo nga kay Duterte. Habang napangisi ang hangal ay sinasabi pa nito sa kanyang isip na, tignan mo itong mabuti master, na kahit ang Changwa ang fist o Hwasan, ay tatalunin ko silang lahat. At dugtong pa niya na, ako ang gagawa ng pangalan ng Haumon na magpapayanig sa mundo ng martial world. Na makikita natin na muntik ng tinamaan si Legit Cheong sa atake ni Madden habang si Madden na may nanlilisik na mga mata, at makikita natin na nahagap pala ang buhok ni Legit Cheong. Samantala si Inspector Taeyang naman na tinitigan ang dalawa ay napasabi na lang sa kanyang isip na ang specialty ng Haumon ay ang unpredictable at patuloy na pagbabago ng teknik. At dugtong pa niya na para sa young prodigy na may maraming pinagdaanan na pagsasanay ngunit mayroon lang maliit na karanasan sa pakikipaglaban, ito ay isang matibay na kalaban. Sabay tawag ni Inspector Taeyang sa ating bida at sinabi pa nito na, hey my brilliant disciple, sa tingin mo sino sa kanilang dalawa ang mananalo? At sumagot naman ang ating bida na ang babae ang mananalo, at napawat na lang si Inspector Taeyang habang sinasabi nito na, ngunit halata naman na hindi maganda ang sitwasyon ng babae iyon ngayon sa laban. At sumagot naman ang ating bida na ang lahat ng mga atakeng iyon ay nasasangga niya lang, at napaisip naman si Inspector Taeyang na may punto naman ng ating bida. Ngunit, ang katotohanan lang ay wala pa rin siyang tsansang magkaroon upang mag-counter-attack. At bigla na lang sinabi ng ating bida na, ngayon na ang oras. Na makikita natin si Madden na patuloy pa rin siya sa kanyang malalakas na atake, nang bigla na lang siya nakaramdam ng pananakit sa kanyang katawan at pagkahilo, habang sinasabi niya sa kanyang isip na teka. Bakit ang babaeng ito ay may enerhiya nang, at di na niya ito na ituloy? Na agad namang napansin ni Legit Cheong na may nangyayari kay Madden. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na bumabagal na ang mga pinakawalang mga atake ni Madden at agad naman niya itong sinamantala upang makagawa ng counter-attack. At huminto na nga siya sa kanyang pag-atres at nag-perform ulit ng kanyang atake ang Plum Blossom Technique. Na makikita natin si Madden na nabigla sa papalapit na atake, ngunit kahit halos tatama na sa kanya ang ataking iyon ay matagumpay naman niya itong nasalag at nagdulot ito ng malakas na pag-spark ng enerhiya. At habang dumedepensa siya ay mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan na makikita nating napa-atres na si Madden, habang si Legit Cheong naman na nakatingin lang kay Madden at sinabi niya sa kanyang isip na tatapusin ko na ang labanang ito. At si Madden naman na nakatayo lang at di na gumagalaw, na habang naghahanda si Legit Cheong sa kanyang susunod na atake at nang pinakawalan niya ito ay napansin niya si Madden na akmang susuka. At napatigil na nga siya sa kanyang pagsugod dahil sa nakita niya na hindi na maganda ang sitwasyon ni Madden, na makikita nating nanginginig sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman at napasuka na nga ito ng maraming dugo dahilan ng kanyang pagkamatay. Na nagpabigla naman kay Inspector Taeyang habang pinagpapawisan at di makapaniwala sa nangyari kay Madden. Habang ang ating bida naman na sinabi lang na exactly. Dapat lang nasukatin mo ang iyong kalaban ng mas mahusay at kumilos ng mas maingat. At naalala na nga ni Inspector Taeyang ang naging huling salpukan ng ating bida at ni Madden. At habang napapaisip siya na kung iyon ang dahilan ng pagkatalo ni Madden ay isa itong malaking gulo pag may mga taong makakaalam nito.
At makikita natin si Madden na wala ng buhay na nakahandusay, habang si Legit Cheong naman natulala na lang at nagtatanong kung bakit namatay agad si Madden ng ganun kadali, at ang nakakapagtaka ay di man lang ito tinamaan ng kanyang atake. Habang ang mga manunood naman ay hindi makapaniwala sa biglaang pagkamatay ni Madden, habang si Legit Cheong naman ay tulala pa rin habang nakatingin sa bangkay ni Madden, at ang ating bida na siyang salarin sa pagkamatay ni Madden ay tahimik lang na tinitingnan ng dalawa habang may malamig at madilim na aura sa kanyang paligid at bakas ang walang awang ugali nito na di man lang nakakaramdam ng takot. Lumipat naman tayo sa ibang lokasyon sa lugar ng Haumon, na may tahimik na gabi at maaliwalas na liwanag ng buwan, at sa tahimik na lugar na ito ay may masamang balita. Habang may makikita tayong isang bangkay ng isang tao habang may nakapalibot na mga tao na tinitingnan ang bangkay at sinabi ng nakamaskarang lalaki na tanggalin ang nakatakip sa bangkay na agad namang sinunod ng kanyang tauhan, at nang matanggal ang takip ay makikita natin na ang bangkay pala ito ni Madden. At makikita natin ang dahilan ng kanyang pagkasawi ito ay ang huling salpukan ng ating bida at ni Madden na kahit hindi dumampi ang kamao ng ating bida ay bakas naman ang internal power at ang epekto ng Blood Demon Essence na nasa katawan ng ating bida. Habang makikita naman natin ang taong nakamaskara na tahimik lang na tinitingnan ang walang buhay na katawan ni Madden, at bakas ang lungkot sa mukha nito. At habang inilapat niya ang kanyang kamay sa noo ni Madden ay tinatanong niya ang kanyang mga tauhan kung ano ang dahilan ng ikinamatay ni Madden. At sumagot naman ang kanyang tauhan na gayunpaman hindi namin masasabi ang eksaktong totoong nangyari ngunit, ayon sa aking nakita ay bigla na lang bumagsak si Madden at napasukan ng dugo, habang nasa gitna ito ng labanan, at dugtong pa niya na sa tingin ko ay gumamit ang kanyang kalaban ng internal energy technique. At makikita natin ang taong nakamaskara na nabigla sa kanyang mga narinig, sabay pagalit niyang tinatanong ang kanyang mga tauhan kung ang Hwasan Sunyep ba ay gumamit ng internal energy sa laban. At sumagot naman ang kanyang tauhan habang nanginginig ang boses sa takot, at sinabi na nga nito na kahit may pag-alinlangan ang lalaki ay inamin na nito na iyon ang totoo, upang di sila ang mapagbuntunan ng galit. At makikita natin ang kamay ng taong nakamaskara na nanggigil sa galit dahil sa kanyang nalaman. At habang papaalis ito ay sinabihan ng nakamaskarang lalaki ang kanyang mga tauhan na tiyakin niyo na walang bakas ang makikita sa libing at dapat ito ay maayos. At sumangayon naman ang kanyang mga tauhan, at nang makaalis ito ay nagtanong ang isa pang tauhan na kung galit ba ang kanilang elder, dahil sa pagkamatay ng kanyang cherished disciple. At makikita natin ang nakamaskarang lalaki na naglalakad at iniisip niya na si Madden ay hindi isang tao na mahina at siya ay maaaring mayroong itinatago sa kanyang sarili na kayang makipagsabayan sa totoong labanan, at dugtong pa niya na habang di makapaniwala, na siya ay matatalo lang ng isang baguhan mula sa Hwasan. At hindi lang yun, siya ay pinabagsak ng isang taong gumagamit ng internal energy, at hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang disciple. At dahil sa kanyang galit ay di na niya napigilan ang kanyang sarili, habang unti-unting bumabaon ang kanyang kamay sa pader at makikita natin na hindi talaga biro ang lakas nito. Habang iniisip niya na ang Hwasan ay nakaabot na sa ganoong level. Dumako naman tayo sa Mirim Alliance at makikita natin si Inspector Taeyang at ang ating bida, habang tinatanong niya ang ating bida na kung bakit niya ginamitan ng internal energy si Madden, ngunit sumagot lang si Kang Chian na ang kamatayan ay mangyayari talaga habang nasa labanan. At dugtong pa ng ating bida na bakit ang pagkukunwari ng pagiging mabait na kahit kailan, ito ay hindi pa rin magbibigay kasiyahan sa'yo. At sumagot naman si Inspector Taeyang na kahit hindi ko pa rin ito inaasahan, na ang layunin ko ay pigilan ang maaaring insidente sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakamabuti, sa bawat senior disciple mula sa iba't ibang faction na lumahok sa paligsahang ito, upang maiwasan lamang ang insidente. At sinabi naman ng ating bida na kung ang lalaking iyon ang nanalo ay hindi niya hahayaang mabuhay ang Hwasan Sunyep na iyon, habang si Inspector Taeyang naman ay sinabi niya sa ating bida na ito ay Hwasan Sunyep, tanga, at dugtong pa niya na gayunpaman ang atmosphere ngayon ay masyadong tense, kaya wag kang kumilos ng walang ingat. At pilosopong sinabi naman ng ating bida na, at bakit ko naman gagawin ang mga sinabi mo? At napatahimik na lang bigla si Inspector Taeyang, habang nahihiyang sinabi niya sa ating bida na dahil ikaw ay masyadong malakas, kahit na ayaw ko itong tanggapin, ito ay walang maidudulot na maganda, di ba?
At sumagot naman ang ating bida sabay tanong na hoy. Tanda hindi ba't masyadong nakikisawsaw ka na sa paglalaro ng mga master? Sa mga sinabi ng ating bida ay agad namang nabigla si Inspector Taeyang at napawat na lang ito. Habang si Kang Chian naman na tumayo at patuloy parent sa pagsasabi kay Inspector Taeyang na huwag kang magkakamaling lumampas ng hakbang, dahil kaya ko namang ayusin ang sarili kong mga usapin, at wala din akong balak magkaroon ng magandang ugnayan patungkol sa pagiging master mo. Sa mga sinabi ng ating bida ay napatahimik na lang si Inspector Taeyang, at dugtong pa ng ating bida na gayunpaman salamat parent sa payo, sabay alis ng ating bida. Na makikita natin si Inspector Taeyang na naiinis, habang tinatanong niya ang kanyang sarili na bakit ba ako nag-aalala sa taong iyon. At dugtong pa niya na wala naman akong pakialam kung mamatay ang batang iyon. Na agad naman siyang napatigil sa kanyang iniisip at napahawak siya sa kanyang dibdib, habang sinasabi niya na kung siya ay mamamatay, ang investigasyon at ang bloodshed ay magdudulot ng malaking pinsala. Lumipat naman tayo sa Martial Arts Alliance Banquet Hall na makikita nating nagkaroon ng maliit na salo-salo, at may makikita tayong dalawang tao na nag-uusap habang sinasabi nito, na gaya ng mga inaasahan mula sa huwasan ng pagsasanay at talento ng espada ay tiyak na napakaganda. Sabay bati niya sa kanyang kausap na congratulations, at makikita natin si Li Jicheong na papaakyat. Habang iniisip pa rin niya ang mga nangyari sa arena. At habang inaalala niya ang mga nangyari kay Madden ay napagtanto niya na ang disciple ni Taeyang ang may gawa ng pinsalang iyon at malinaw na niyang naalala ang pagdating niya sa arena. At habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang taong yun ay ang disciple ni Taeyang na habang nakatingin siya sa ibaba ay may nakita siyang familiar na hitsura at agad naman niya napagtanto na iyon na nga ang disciple ni Taeyang. At makikita natin ang ating bida na naglalakad habang tahimik lang na tinitingnan lang ito ni Li Jicheong at habang nasa balkonahe si Li Jicheong ay may isang tao naman na pinagmamasdan siya mula sa malayo na may mahabang buhok at nakatayo sa mataas na bubong. Ito pala ay ang master ni Madden na naghihintay ng pagkakataon na mapaslang ang ating binibini. Sa ibang lokasyon ng Hangzhou City ay may makikita tayong magandang istruktura at may mga ilaw na nagsisilbing liwanag. Habang ang ating bida naman na naglilibot-libot at tumitingin sa paligid, ay makikita natin sa mukha ng ating bida na masaya ito sa kanyang nakikita. Habang sa isip naman ni Kang Chian ay sinasabi niya na ito na ba ang tinatawag nila na, ang lungsod sa ilalim ng kalangitan ng Hangzhou ay talagang nabubuhay sa kanilang reputasyon. At dugtong pa niya na ang lugar na ito ay nagpaparamdam sa akin, na tuluyan na akong nakatakas sa aking master. At habang naglalakad siya sa gitna ng maliwanag na buwan ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ano na kaya ang gagawin ko ngayon na wala na ako sa poder ng aking master. At dugtong pa niya na wala naman akong kaalaman sa secular world at hindi ko rin alam kung paano magsaya ng maayos. Na habang patuloy parent siya sa kanyang paglalakad ay naisipan niyang obserbahan ang mga tao, at dugtong pa niya na iyon ay ang napakawili-wiling mga bagay. Habang ang ating bida naman na walang kaalam-alam na may sumusunod sa kanya, at sinabi pa ng taong sumunod sa ating bida na ito ay parang kamukha ng disciple ng Changwaang Fist na si Taeyang. Na makikita natin si Li Jicheong pala ang palihim na sumusunod sa ating bida, na habang tinitingnan niya ito ay napasabi na lang siya na hindi ko pwedeng gamitin ang Lightfoot, Qinggang, sa ganito karaming tao. Na makikita natin na tahimik parent na nakasunod si Li Jicheong sa ating bida. Habang si Li Jicheong naman ay iniisip parent na pupunta siya sa eskinita at nang makapunta na siya ay sinasabi niya na ito na yung tamang spot para gamitin ang Lightfoot, Qinggang, at habang malalim ang kanyang iniisip ay bigla na lang mayroon siyang napansin na kakaiba sa paligid dahil may maitim na aura ang nasa kanyang harapan. At huli na niyang napagtanto na nasa ilalim na siya ng isang domain, habang nilalamon siya ng maitim na aura ay napapatanong siya kung ano ang nangyayari, ay bigla na lang may narinig siyang boses na nagsasabing upang mahuli sa pamamagitan ng isang simpleng patibong ay nangangahulugan lang na ikaw ay isang baguhan. Habang si Huasan Sunyep Li Jicheong naman ay nagtataka peren na nagtanong kung sino ang taong nasa likod nito. At sumagot naman ang taong nagkulong sa kanya na wala ka sa posisyon upang magtanong. At dugtong pa ng lalaki habang may pagbabantang sinabi na kailangan mong sagutin lahat ng itatanong ko. At tinanong na nga ng lalaki na kung anong teknik ang ginamit mo upang patayin si Madden.
Na makikita natin si Lee Ji-cheong na nagtatakang nagtanong kung ano ang pinagsasabi ng lalaki. Ngunit, agad naman niyang naunawaan habang sinasabi niya na hindi ito maaari na ito ang master ni Madden. Habang tinatanong ni Lee Ji-cheong na kung siya ba ang elder na si Myung-soo-wigan. Ngunit sa tanong ni Lee Ji-cheong ay di man lang sinagot ito ng lalaki, at binalaan pa niya ang binibini na sagutin mo ang tinatanong ko kung ikaw ba ang pumatay kay Madden at kung ginamitan mo ba ito ng internal manipulation. At sumagot na nga ang binibini na hindi ko iyon ginawa. Na agad namang nagpabigla sa lalaki, habang pinapaulit niya ang sinabi ni Lee Ji-cheong sabay gamit ng maitim na aura na pumulupot agad kay Lee Ji-cheong, habang hindi makagalaw ang binibini ay agad naman itong lumapit, at makikita natin ang nakamaskarang lalaki. Ito pala ang master ni Madden, na habang nahihirapan si Lee Ji-cheong ay tinatanong niya si Myung-soo-wigan, na kung ano ang ginagawa ng isa sa top 10 martial artist na pumunta dito at gawin ito sa akin. Sa mga sinabi ni Lee Ji-cheong ay hindi ito nagustuhan ni Myung-soo-wigan na agad namang piniga ang leeg nito. Na habang nahihirapan si Lee Ji-cheong dahil sa agwat ng kanilang lakas ay wala man lang magawa ang binibini, at sinabi ni Myung-soo-wigan na ikaw ay nagtataglay ng extraordinary beauty, at hindi ako naniniwala na si Madden ay makukulam ng ganitong mukha. At sumagot naman si Lee Ji-cheong habang nahihirapan na sa tingin mo ang mukhang ito ay papatol sa mukhang daga na katulad nyo. Na agad namang nainis ang elder at mas lalong nilakasan ang kanyang paghawak sa leeg ni Lee Ji-cheong habang sinasabi nito na napakabastos mong babae, sa sitwasyong mo ngayon ay kailangan mo nang magmakaawa para sa iyong buhay. At sumagot naman si Lee Ji-cheong kahit nahihirapan ay sinabi nito na talagang ang papangit niyo, lalo na yung nag-recap ng video nato, at pati na rin yung mga manunood nito. Na agad namang nagpagulat sa kay Myung-soo-wigan. Habang sinasabi ni Myung-soo na talagang gusto mo nang mamatay at kung ang hiling mo ay kamatayan ay ibibigay ko sa iyo ito. At habang lumapit si Myung-soo-wigan ay pabulong nitong sinabi na pangit nga kami pero malaki naman yung samin. At dugtong pa niya na ang aking disciple ay hinintay ka na sa susunod mong buhay, at makikita natin na piniga palalo ang leeg ni Lee Ji-cheong na habang nahihirapan siya sa kanyang paghinga ay unti-unti na ring nawawalan siya ng malay, ngunit sa di inaasahan ay may bigla na lang nagwasak ng dumi ni Myung-soo-wigan habang napapatanong na lang si Myung-soo-wigan na kung ano ang nangyayari. At makikita natin ang unti-unting pagkawasak ng dumi ni Myung-soo-wigan, habang si Wigan naman na tinitingnan kung sino ang salarin ng pagkawasak ng kanyang ginawang domain. Habang ang mga pumulupot naman kay Lee Ji-cheong na maitim at asul na aura ay naglalaho din dahil sa tuluyan nang nawala ang domain ni Myung-soo-wigan. At nang mawala sa focus ang elder ay agad namang ginamit ito na pagkakataon ni Lee Ji-cheong upang makawala sa pagkakahawak sa kanyang leeg at matagumpay naman niya itong nagawa at agad na dumistansya at nang makalayo na siya ay ramdam pere niya ang sakit sa kanyang leeg habang hinawakan niya ito. Habang si Myung-soo-wigan naman ay sinabihan ng lalaking nagwasak sa kanyang domain at sinabi pa nito na ikaw ay nagtangka na gumamit ng maruming panlilinlang katulad ng hitsura mo. Na agad naman nagpabigla kay Myung-soo-wigan at makikita natin ang taong balot ng maitim na tila, habang nakatayo ito sa itaas ng bubong. Na makikita natin ang madilim na mukha, habang may nanlilisik na mga mata. Habang si Lee Ji-cheong naman na nagtanong sa kanyang isip na kung sino ang taong tumulong sa kanya, habang si Myung-soo-wigan naman ay naghahanda ng kanyang atake na makikita nating nag-iipon ito ng aura sa kanyang gitnang daliri, upang gawing pang-atake sa taong nakasuot ng maitim na tila, at nang makaipon na siya ng sapat na aura ay agad niyang pinitik ito papunta sa lalaking nakatayo sa itaas, na agad namang napansin ng lalaki at mabilis na nakaiwas. At makikita natin ang pagkawasak ng bubong na talagang hindi biro ang taglay na lakas ni Wigan. At makikita natin ang lalaki habang nasa itaas ito, na parang isang multo. At habang unti-unting bumababa ay makikita natin si Myung-soo-wigan na nakatingin lang sa taong nakabalot ng maitim na tila, at nang tuluyan na itong makababa, ay sinabihan niya si Wigan na hindi maganda ang mangharas ng isang babae sa kalagitnaan ng gabi, ito ay hindi isang marangal na martial artist na gumagawa ng ganyang mga bagay. Na agad naman natigilan si Myung-soo-wigan, at dugtong pa ng lalaki na ang katulad mong worthless bastard na walang honor ay isang basura. At dahil sa mga sinabi ng lalaki ay agad namang nainis si Myung-soo-wigan na habang pinapatahimik niya ito ay sinabayan niya ng atake na may internal energy, at makikita natin ang lalaki na inaantay pa ang atake ni Myung-soo-wigan,
At nang tuluyan na itong tatama ay mabilis naman itong naiwasan ng lalaki at sa sobrang bilis nito ay di man lang ito nakita ni Wigan at napunta na lang bigla ang lalaki sa itaas. At habang pababa ang lalaki ay naghanda naman ito ng kanyang atake, habang si Amyong-soo Wigan naman ay sinabayan ang atake ng taong nakabalot ng tila, at makikita natin ang kanilang mga kamay na nagkadikit, na bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog ng aura at dahil sa sobrang lakas nito ay umabot pa kay Lee Ji-cheong ang impact ng kanilang atake.